So dito, una kong napansin, eto yung mga bagong tanim na puno. Yan o. Yung may mga ganitong kahoy. At eto ay pinagtaniman na nila ng mga puno. So malaking tulong din itong ginawang hagdan kasi mas madaling ma-access itong bahagi nito ng bundok. At mas madaling makakapag-tree planting yung mga magpupunta dito. Ilang hakbang pa lang mula dito sa pinagparkingan natin, makikita na po itong napakagandang view. Tanong natin yung town proper, yung mga kabundukan, yung isla, at itong malalaking alon. Ayan no. Grabe. So, excited na ako makita kung ano pa yung view na makikita natin dun sa taas. Kaya tara, let's go! Yung mga akit dito, kailangan po, wag niyong kalimutan na magdala ng tubig kasi siguradong uuhawin kayo dito. At sa mga akit dito, siguraduhin lang natin na yung mga ganitong plastic na bitbit natin pataas, kaya dala din natin pababa. Itapon natin ng maayos yung mga ganitong basura kasi makakahiya naman kung yung basura lang natin yung makikita dito. Tingnan nyo. Wala pong ganong puno dito, pero mapapansin po natin yung kalinisan. Grabe. Lakas ng hangin. Tingnan nyo naman yung view. Ilang metro pa lang yung layo natin mula doon sa baba. Tanong po natin itong bahagi ng dagat na Mala Red Sea. Tingnan nyo naman yung tubig. Oh. So, hindi ko alam kung nangangalahati na tayo kasi hindi ko binibilang yung steps na ginagawa namin. Pag nakakaramdam kami ng pagod, tumitigil kami sa bahagi nitong hagdan. Tulad ngayon, pahinga muna. Kasi sobrang nakakapagod. Yan, napansin ko nga pala dito sa gilid nitong hagdan, itong bahagi ng bundok na, ano to, bitak? Oo, tubig yan. Daanan ng tubig. So, maliban dyan, meron sa kabila, at ito yung bahagi ng bundok na wala kang makikitang kahit anong halaman o punong kahoy. Pakatakot? Hindi kaya ito siya mag-landslide? Hindi naman siya. Matagal na yan kasi ganyan eh. Paalala ko lang po sa mga kaibigan nating umakyat dito, iwasan po sana yung pagsusulat o yung vandalismo dito sa parte na itong hagdan. Nakita nyo naman yung mga pangalan sa bawat hagdan na hindi naman maganda tingnan para sa mga first timer o sa mga unang akyat dito sa hagdan. So panatilihin po sana natin yung malinis at maayos na kondisyon nitong stairway para mas ma-enjoy ito ng mga bisita at turista na papasyal dito sa taas. So nandito na po tayo sa bahagi ito ng hagdan kung saan nangangalahati na po tayo dito sa bundok. So itong pinatatayuan natin ay nasa mahigit 500 steps na ito mula doon sa baba. So kung kanina, mula doon sa una hanggang dito sa mahigit 500 steps ay madali lang. Nakakatakot man pero dahil na sa may guardrails kaya hindi ganun kadelikado. Pero mula dito sa bahaging ito ng konkretong hagdan, dito na nag-uumpisa yung Mala Stairway to Heaven na hagdan. Tingnan nyo naman, walang hawakan at matarik pa. Dobling hamon pa kasi malakas yung ihip ng hangin. Wala tayong pwedeng makapitan kung halimbawa may tutulak tayo ng hangin. So, tingnan natin kung gaano kadelikado umakyat ngayon na ganito kalakas yung hangin dito sa taas.
dahil pagtamakit, maras, madalunot. So narinig nyo yung paalala ko sa mga kasama natin. Salitang waray po yun na ang ibig sabihin ay mag-ingat sa mga buhangin na maapakan kasi madalas. Grabe, parang nahihilo ako. Atras ka na? Kaya ba? Dito, kung halimbawa gusto mong magpahinga, ay kailangan mo upo para hindi ka makapag-balance. So, doon kasi meron tayong nahawakan o nasasandalan na guardrails. Dito, wala na. Nagtaghamon pa, kasi may mga ganitong lupa na nagkalap dito sa hagdan. Delikado po yan at madulas sa pakan, kaya hindi lang sapat dito yung dahan-dahan. Dapat talaga ingat. Ang ganda tingnan, itong view, pero kung halimbawa, kung umpisahan mo ng humakbang pakyat, siguraduhin mo lang na huwag kang lilingon kasi nakakaluya, as in, super. Whew! Grabe. Talaga namang nakakapanginig ng tuhod. Yung maraming nakikita natin habang pakyat tayo dito. Dito nga pala, mapapansin yung putol na yung hagdan. O hanggang dito na lang itong konkretong hagdan. At medyo malayo pa kung kailangan natin akyatin bago marating itong tuktok ng mundo. So mula doon sa baba, papunta dito sa dulo na itong hagdan ay nasa 1,200 steps yung ating nahakbang papunta dito. Mula doon sa kalahati na itong 1,200 steps, ganitong hagdan na yung madadaanan natin. Wala nang harang, walang mga guardrails, may mga bahagi na gumagapang na kami dahil sa lakas ng hangin at sa tarik na itong hagdan. Yun yung sinasabi ko kanina na delikado din yung pag-akyat sa ganitong uri ng lupa. Kasi madulas, kahit na yung mga sapatos namin, dumudulas. Bagamat gusto ko pang umakyat sa tuktok na itong bundok, yung inaalala ko naman, baka ulan. Makikita nyo naman dito yung ulap, oh. Parang nag-aantay na lang ng ilang minuto o ilang oras bago bumagsak dito sa bundok. Napakadelikado kasi ngayon pa nga lang na yung lupa madulas na. Paano pa kaya kung bubuhos yung malakas na ulan? Kaya para sa kaligtasan namin, hanggang dito lang po muna yung i-explore natin dito sa Red Mountain. So sa susunod, pag halimbawang madagdagan pa itong hagdan, pakyat dun sa tuktok na itong bundok ay bisitahin po natin ito ulit at titingnan kung ano naman yung mga view na makikita dito sa kabila. So speaking of view, dito nga pala makikita natin yung ilang isla na sakop na ng Siargao Islands. Yan, no? Sa kabila, yung mga isla na naka-frontline na dito sa Philippine Sea, katabi ng Pacific Ocean. Ayan, yung mga islang napapalibutan ng mga naglalakasan, nagtataas ang alon. At yung dulo na itong Tagjanang.